Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 11. Episode 5, Shadowkeeper, 1. Kaya't hayaan ko na ang lahat na asikasuhin ito. Yihihihit. Sinabi ng Dokaibi ang mga salitang ito at naglaho. Isang parusa sa pagkain at isang parusa sa kaligtasan. Alam ko na ang tungkol sa dating parusa. Gayunpaman, ang huli ay hindi bahagi ng orihinal na ways of survival. Marahil ang aking kontrata kay Bihyong ang nagdulot ng pag-unlad na ito. Kinatigan ni Jung Hyewon na ang biskwit sa kanyang bulsa ay nawala at nagtanong siya sa isang malambing na tinig. Dok Jasi, baka alam mo na ang tungkol sa mga mangyayaring ito. Inaasahan ko ito. Inisip ko kung ano ang unang gagawin ng mga Dokaibi upang pahirapan ang mga tao. Talaga bang magaling ka sa paggawa ng mga hula? Tinawag ko si Lee Hyun-sung at ang iba pa. Ang sitwasyon ay nalikha at ngayon ay panahon na upang kumilos. Isalba ang aming pagkain. Paano ito nangyari? Ang mga tao mula sa marginalized group ay umiiyak. Si Cheon In-ho at ang mainstream group ay labis na nababahala dahil sa biglaang kakulangan sa pagkain. Nagtagpo ang aming mga mata ni Cheon In-ho na kumagat sa kanyang labi. Marahil alam mo na ito. Hindi, imposibleng mangyari yon. Kung mababasa ko ang kanyang mga iniisip, iyon ang nasa isip niya. Naunawaan mo ng tama ang mga iniisip ng tauhang si Cheon In-ho. Ang iyong pag-unawa sa tauhang Cheon In-ho ay tumaas. Tumaas ang aking pag-unawa sa ganitong bagay. Tiningnan ko ang mga ekspresyon ng ibang tao at sinubukang hulaan kung ano ang kanilang iniisip. Pero ang mga naunang mensahe ay hindi lumitaw. Samantala, mabilis na pinagsama ni Cheon In-ho ang mga tao upang ayusin ang kabuluhan. Lahat magtipon-tipon. Magbibigay ako ng pang-emergency na anunsyo. Ang nilalaman ng anunsyo ay simple, pumangit ang sitwasyon, kaya kinakailangan ang mas maraming scouts mula sa marginalized group. Kailangan nilang magmadali. Ngayon, walang pagkain sa ilalim ng lupa. Huwag tayong mamamahagi ng pagkain sa mga taong hindi makikilahok bilang scouts. Sa kabila ng matinding deklarasyon, walang backlash mula sa mga mamamayan. Hindi, wala silang magagawa. Ito ay isang hindi maiiwasang resulta sa sitwasyong ito. Napansin ito ng mga tao at isa-isang nagboluntaryo upang maging scouts. Sa kabila ng pagkawala ng pagkain, may pag-asa pa sa mukha ni Cheon In-ho. Habang lumalala ang sitwasyon, mas maraming kontrol ang ipinasa sa mainstream group. Naging balisa si Lee Hyun-sung nang makita ito at nagsalita. Dok Jasi, ano na ang susunod? Siyempre, kailangan nating pumunta at kumuha ng pagkain. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng grupo ay naging tensyonado sa mga salitang ito. Ang pagkuha ng pagkain. Ibig sabihin nito ay isang bagay lamang. Kung gayon, kailangan ba nating maging scouts? May natitira pang pagkain sa itaas. Hindi tayo pupunta sa itaas. Kung pupunta tayo roon, tiyak na mamamatay tayo. Tumingin ako sa isang gas mask sa sahig. Ang sira-sirang gas mask na ito ay hindi makakapigil sa nakakalason na ulap. Ngunit kailangan nating makakuha ng pagkain sa itaas Lee Hyun-sung sigh. Nagbago na ang mundo. Kung gayon, dapat magbago ang pagkain. Tumingin ako sa lagusan patungo sa Yaksu Station. Sandali, Dok Jasi, hindi mo naman sinasabi na. Tama iyon. Sa mundong ito, ang mga tao ay hindi na ang mga pangunahing mandaragit. Kahit na hindi kami mga mandaragit, hindi rin kami kailangang maging biktima. Kukuha tayo ng mga halimaw. Matapos ang ilang sandali, ilang tao mula sa marginalized group, kasama na ako, ay nakatayo sa harap ng lagusan patungo sa Yaksu Station. Naiintindihan ko. Papasok ka sa Riles? Inaasahan kong hamunin kami ni Cheon In-ho nang tumanggi kaming sumali sa scouting group. Ngunit tila nahahabag siya na wala ako sa grupo. Maaaring iniisip niyang banta ako sa kanyang kapangyarihan. Well, kung titignan ito sa hinaharap, kinakailangan ang isang kuponang nakatuon sa pag-atake sa senaryo. Bumalik kang ligtas. Isa siyang nakakatawang tao. Para siyang kapitan. Ngunit ang oras para sa kanya upang matapos ay hindi na malayo. Ang iyong pag-unawa sa tauhang Cheon In-ho ay tumaas. Ang iyong pag-unawa sa tauhang Cheon In-ho ay umabot na sa isang tiyak na antas. Naiintindihan ko. Nakuha ko na. May dalawang pangunahing kaso ng pagtaas ng pag-unawa sa tauhang Cheon In-ho. Isa ay kapag nakuha ko ang simpatya o tiwala ng tauhan.
Ang ikalawa ay kapag tama kong nahulaan kung ano ang iniisip ng tauhan. Marahil na yon ay ang ikalawang kaso. Ang tauhang Cheon In-ho ay nag-aalinlangan sa iyo. Ayon sa nakalap na halaga ng pag-unawa, maaaring makuha ang malabong ideya ng damdamin ng tao. O, pwede bang sumama ang isa sa mga miyembro ng grupo ko? Gusto kong makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa pag-atake. Talagang hindi madaling palayain kami ni Cheon In-ho. Nakatingin ako sa lalaking nasa likuran niya. Siya ang taong sasama sa amin at isa siyang malas na tao. Dapat akong sumama sa kanila. Bakit ka pa narito, Han Hyung? Hindi ba gusto mong makipagkasundo kay Doc Jesse kagabi? To that, Ang kasamahan ni Cheon In-ho na sasama sa amin ay si Department Head Han Hyung-o. Doc Jesse. Kung hindi ka nababahala, pupunta ako. Naiintindihan ko. Tara, sama tayo. Nagulat si Han Hyung-o nang tumugon ako ng mabilis. Inisip niyang tatanggihan ko. Si Lee Hyun-sung ay may nag-aalala na mukha, ngunit may plano ako. Sa anumang kaso, ang survivor party ng 5 tao mula sa Carriage 3,807 na binubuo namin, si Lee Hyun-sung, Lee Gilyaung, Yo Sang-ah, at Han Hyung-o ay na-reform. Pwede bang sumama rin ako? Ayos lang ba kahit hindi pa ganap na gumaling ang katawan mo? Ganito ay okay lang. May isa pang kasama. Kasama si Jung Hyewon, may kabuuang 6 na tao sa partido. Marami ito para sa isang maliit na bilang. Siyempre, hindi ito marami kumpara sa paparating na krisis. Isang bagong sub-senaryo ang dumating. Panandang pandagdag. Ikalawang senaryo, pagkuha ng pagkain. Kategorya, sub. Hirap, Mga kondisyon ng paglilinaw, direktang hunt ang mga halimaw na maaaring gamitin bilang pagkain at lutuin ang mga ito. Walang limitasyon sa oras. Kompensasyon, 500 coins. Kabiguan? Panandang pandagdag. Sa sandaling nakapasok sila sa lagusan, isang sub-senaryo ang nagpakita. Pagkuha ng pagkain. Ito ay isang sub-senaryo na kailangan naming pagdaanan bago pumasok sa ikalawang pangunahing senaryo. Maraming constellations ang nag-aantay sa iyong pagganap. Ang dilim ng lagusan ay naging maliwanag bago pa kami makagalaw ng 1-0 hakbang. Sinindihan ko ang lagusan gamit ang flashlight, ngunit hindi makikita ang outline ng paligid. Ito ay katibayan ng isang kurtina na humaharang sa liwanag. Ang tunay na bagay ay nasa likod ng kurtinang ito. Doc Jesse, sandali lang. Talagang delikado na mula rito. Si Jung Hyewon, na naglalakad sa tabi ko, ang unang huminto. Talaga bang dadaan tayo dito? Ano man ang tingnan ko, tila ito ay pagpapakamatay. May kasama pa ring si Gilyaung. Sa katunayan, nag-aalala ako mula pa sa simula. Hindi pa huli ang lahat, kaya't bakit hindi na lang natin iwan si Gilyaung? At kung maaari ang mga babae. Lee Hyun-sung, sinabi ko na sa iyo noon. Nagbago na ang mundo. Napapansin na may pagkiling na ang isang babae ay physically weak. Sa kasalukuyan, ang lahat ay maaaring maging mas malakas sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang stats. Ngunit si Jung Hyewon, may isa ring problema sa mga salitang sinabi mo. Ano yon? Kung paano ang isang babae ay hindi mahina, gayon din ang isang bata ay hindi mahina. Gilyaung, ipakita mo sa kanila. Pumunta si Lee Gilyaung sa unahan. Tiningnan niya ang paligid saglit bago umupo sa sahig ng lagusan at inabot ang kanyang kamay. Lumawak ang mga mata ni Jung Hyewon. Grabe, ano yon? Shit! Mga ipis! Sumigaw si Han Hyung-o sa takot. Ang mga ipis na lumitaw sa malayo ay nakakabit sa mga daliri ni Lee Gilyaung sa isang mahina at solidong linya. Nakikinig ang ipis kay Lee Gilyaung tulad ng isang mabait na aso at naglaho sa dilim. Ang aking katangian ay insect collector. Omniscient Reader's Viewpoint. Insect collector. Si Lee Gilyaung ay may natatanging kakayahan na makipag-usap ng direkta sa mga insekto sa pamamagitan ng kanyang diverse communication na kakayahan. Ito ay walang anuman sa ating harapan. Ligtas na magpatuloy ng 100 hakbang. Ipinakita ni Lee Gilyaung ang kanyang pambihirang kakayahan sa scouting at ang ibang tao ay nagulantang. Nakipag-usap si Lee Gilyaung sa kanila na may matatag na ekspresyon. Salamat sa inyong pag-aalala. Pero hindi ako sumama sa inyo para alagaan niyo ako. Tumango si Jung Hyewon na may masamang ekspresyon.
Lumapit si Li Gilyaong sa aking tabi at hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang katangian ni Li Gilyaong ay hindi nakikita sa orihinal na ways of survival. Hindi ito maling desisyon na iligtas si Li Gilyaong mula sa simula. Pumasa kami sa isang malinaw na hadlang at pumasok sa ganap na kadiliman. Ikaw ay pumasok sa isang delikadong lugar. Ayo sangasi. Delikado na humawak ng aking kamay habang naglalakad. Hindi ba ikaw ang mas natatakot kaysa sa akin? Hindi. Ang hangin sa loob ng kurtina ay malagkit mula sa kahalumigmigan. Bawasan ang liwanag. Agad na tinakpan ni Yosanga ang flashlight. Dahil ang modelong ito ay walang function para sa kontrol ng liwanag, kinailangan niyang ayusin ang liwanag gamit ang kanyang kamay. Ouch! Huwag mong i-shine pababa. Nagsimula nang magpahiya si Jung Hee-won nang suriin niya ang lupa. May mga nagkawasak na katawan. Ang mga katawan ng mga nagtatangkang dumaan dito ay nakalagay sa kanilang mga paa. Tiniklop ni Yosanga ang kanyang mga mata ng mahigpit, nanginginig si Han Myung-woo at kahit si Lee Hyun-sung na matatag ay nagsimula ng magpawis. Si Li Gilyaong ay nakakagulat na kalmado, walang takot sa kanyang mukha. Nag-alala ako ng kaunti. Akala ko ba naglalaro lang siya? Mayroong hindi tao. Sabi ni Li Gilyaong, hindi lamang ang mga katawan ng tao ang nasa lupa. Mayroong isang bagay na kasing laki ng isang ganap na lobo. Ang mga katawan ng mga nilalang na parang mole ay nagkalat sa paligid. Ang siyam ni grade underground species, ang ground rat. Isang pangalan na nagdadala ng alaala sa insekto sa Earth, ngunit ang pangalan ay pangalan lamang. Sila ay mga piranha sa ilalim ng lupa. Ang mga ground rat ay mga matityagang manghuhuli na nagpapasok sa lupa sa mga grupo at umutarget sa kanilang biktima. Ngunit ang mga ground rat ay bumagsak na parang tinamaan ng bomba. Si Jung Hee-won ay bumuntong hininga. Sino ang gumagawa nito? Tiyak na may isa lamang na tao na makapagpapabagsak sa mga ground rat na ito. Si Yoo Jong-hyuk. Siya ay dumaan sa susunod na istasyon sa landas na ito mag-isa. Ngunit hindi ko maiwasang magtaka. Dapat sana ay ngayong gabi o bukas na lumipat si Yoo Jong-hyuk sa susunod na istasyon. Bakit siya nagmamadali? Nagiging hindi mapakali ba siya? Ano ang dahilan? Doc Jesse, maaari ba nating gamitin ito para sa pagkain? Sinabi ng senaryo na kailangan nating hunting ito ng sarili kaya marahil hindi ito posible. Well, medyo hindi comfortable. Ano ang tungkol sa pagluluto? Gusto mo bang ibake ito sa apoy? Maaari itong ibake. Ang problema ay kailangan itong maging isang espesyal na apoy. Hee-won-si, sinabi mong magaling ka sa kendo. Medyo masyadong masabi na magaling ako, ngunit anong ginagawa mo ngayon? Sinaksak ko ang katawan ng ground rat at sinimulang hiwain ito gamit ang kutsilyo. Hindi ko alam kung kailan ko ito nabasa sa nobela, ngunit hindi ito umuusad gaya ng inaasahan ko. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, naalis ko ang matigas na balat at nawala ang mga buto ng gulugod. Ito ang aking unang pagkakataon kaya nag-iwan ako ng maraming sugat, ngunit magagamit ito. Bakit mo kinuha yan? Kailangan mo ng sandata para sa kendo. Hindi sapat ang tinik ng stone hog ngunit ang gulugod ng ground rat ay binubuo ng isang buto lamang na ginagawa itong isang magandang sandata sa simula ng senaryo. Matapos ikot ang cartilage na patungo sa binti at hugis, ang buto ay talagang naging hugis kutsilyo. Ibinigay ko ito kay Jung Hee-won. Salamat. Bigla akong nakakaramdam na parang bumalik ako sa panahon ng bato. Kailangan mo itong dilingin ng kaunti pa upang maging kapaki-pakinabang. May mga bato sa paligid kaya maayos na gilingin ang talim. Naiintindihan. Kapitan. Nagsimula si Jung Hee-won na gilingin ang talim na may kaunting masiglang boses. Tumingin ako at nakita si Lee Hyun-sung na pinapanood ang eksena na may kaunting inggit. Gusto mo ba ng isa? Gagawan mo ako. Lahat kayo ay lumapit. Mas mabuti kung matutunan niyong gawin ito. Gawin nating sama-sama. Sa katunayan, ito rin ang aking unang pagkakataon na subukan ito. Hindi ko ito magagawa kung wala ang mga detalye na kasama sa Ways of Survival. Bakit hindi sikat ang Ways of Survival? Simple lang. Masyadong maraming setting ang isinulat ng may akda. Doc Jesse, bagamat ikaw ay baguhan, magaling ka dito. Umupo kami at sabay-sabay na gumawa ng mga sandata. Sa pagkakataong ito, isang sibat, hindi isang espada.
Wala silang kendo skill kaya't nagpa siya akong mas matatag na gumawa ng mahabang sibat. Ang sibat ni Lee Hyun-sung ay ginawa mula sa gulugod ng pinakamalaking ground rat habang ang mga sandata ni Yo Sang-ah at Han Myung-mo ay ginawa mula sa gulugod ng karaniwang sukat na ground rats. Sa wakas, ang sandata ni Lee Gilyaong ay ginawa mula sa buto ng ulo ng isang batang ground rat. Matagumpay kang nakakuha ng mga sandata ng mag-isa. Isang napakaliit na bilang ng mga constellations ang interesado sa primitibong kalikasan ng sangkatauhan. Sinusuportahan ka ng mga constellations ng 100 coins. Lahat ay nakatanggap ng mga mensaheng ito. Tumanggap tayo ng coins kahit para sa ganitong bagay. Ayaw kong mamatay ka. May sarili kayong coins? Mayroon. Kapag posible, iwanan ang sapat na coins para sa gastusin sa kaligtasan at i-invest ang natitira sa iyong lakas, tibay at agility. Kung hindi, hindi ka makakaligtas. Itatago ko ito sa isip. Natapos namin ang mga preparasyon at nagsimula ng muling umusad. Ang 100 hakbang na nabanggit ni Lee Gilyaong ay narito na ngayon. Ang sub-senaryo, pagkuha ng pagkain ay nagsimula. Ang mga ground rat ay sumisikat mula sa lupa. Mabilis kong binilang ang mga ito. 1, 2, 3 may eksaktong 13. Higit pa ito sa inaasahan ko. Ang grupo ng mga ground rat ay bumuo ng isang linya at nagsimulang magbanta sa amin. Sa sandaling lumampas kami sa linya, magsisimula ang laban. Walang plano. Baguhan tayo. Maaaring mukhang malupit ito, ngunit sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makakaligtas kayo. Tama ni. Gayunpaman, lahat kayo ay makaligtas. Pakiusap. Si Han Myung-mo lamang ang nag-aalala sa grupo. Ang lahat ng iba ay kinakabahan ngunit mukhang determinado. Sa partikular, ang mga mata ni Jung Hee-won ay talagang kapansin-pansin. Okay, subukan natin. Lahat, pakiusap ay mabuhay. Tulad ng pagsubok sa akin ni Yoo Jong-hyuk, mayroon din akong mga inaasahan para sa kanila. Hindi mahalaga kung gaano kagaling na mentor, ang isang tao na hindi determinado ay hindi makakaligtas sa mundong ito. Sa wakas, nasa tao ang dapat magligtas sa sarili. Dapat gamitin ng lahat ang pagkakataong ito upang malinaw na maunawaan ito. Kaya't umalis na tayo. Alam ko rin kung sino ang dapat kong isama sa mga taong ito. Sa isang hakbang pa, kumilos ang mga ground rat. Nagsimula na ang laban.